Sa banal, sakdal, at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos ng langit sa bahin at awitan. Puso'y buksan at ihain purin, Diyos purin. Alleluia, Alleluia, lapit sa purihin luwalhatin biyaya't pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin sa bahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Ongheles sa kahit taasan at pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon
sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy, mga kapatid, ang pagpapailanglang natin ng bunga ng ating mga labi na walang sawang pumupuri, sumasambat, lumulwalhati sa marilag at banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 144 sa atin pong mga himnaryo. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pakaingatan, huwag mong pababayaan. Ikaw ay sasamahan kung mamahalin tunay si Jesus, siyang hari, buhay na mamalagi, alalay sa pighati ng nagdadalam hati. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuban. Isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama. Pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lahat ay alagaan, tagumpay ng makamtan.
ang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, numero 169, ang atin pong susunod na aawitin. Kami tupang nawaglit sa pintuan ng langit, salay ko sa libis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mo nakasala. Huwag bayaang mawaglit ang anak mong nagbalik. Panahoy mapangalit, kukukin mo ng labis anak mong sa dalungis. Tanggapin hanggang langit, kami tupang naligaw sa liwanag ng ilaw, binihag ng kaaway, hanggang sa mapipilan, kaya't abutin naman anak mo nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos, kapatid kong nalugmok sa sala ng sinukob. Ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pagpupuri sa Panginoong Heso Kristo, numero 162, ang atin pong huling aawitin, una at ikalawang estropa po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Kaming iyong mga nilalang ay nagkakaisan ngayon. Oy, nananang bahan sa
kami na naging mapalad, hinango sa dakilang Panginoon po naming Diyos. Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat, ikaw po ay Diyos. Wala ka pong katulad, Panginoon. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Panginoon, na ikaw ang nag-iisa, ang buhay na Diyos. Pinagtapatan ka, pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina, at kami po na kanilang mga anak, mga manugang, mga apo, naging mga saksi ng kanilang mga paglilingkod sa iyo. Inihandog din nila ang kanilang buhay ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Panginoon, pagkatapos po na dito sa iyong maralita, pinakamaliit, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, mangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi. Bagaman hindi marilag ang aming mga tinig, Amang Banal, naghandog kami ng aming mga kusang loob, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, na pumupurit, sumasamba, lumululhati sa iyong marangal na pangalang Kristo Jesus. Sinasampalatayanan po namin, walang saway tinatanggap mo ang aming mga pag-aawitan, katulad po ng isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Amang Banal, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus. Ipinailang lang namin sa iyo ang aming tao sa pusong pagpapasalamat. Maraming salamat, Amang Banal. 7 araw ang matulin, dadapwat lipos ng buhay, kagalingan at kalakasan. Ipinaranas mo po una sa lahat sa aming buong sangbahayan. Wala ka pong binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, iningatan mo ang iyong hamak na lingkod. Pinagpala mo rin ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, at mga kamag-anakan sa laman. At sinasampalatayanan po namin maging ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at ang hindi mabilang na mga kalalakihan at mga kababaihan na sa araw-araw po sa pamamagitan ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, napakinggan din nila ang iyong kagilagilalas na katotohanan, at sila man po'y nangakikinig at nangakikipagkaisa sa amin sa Espiritu sa pag-aaral ng iyong banal na ebanghelyo. Ama naming Diyos, sila po na nasa iba't ibang dako nitong buong sanglibutan,
Sinasampalataya na namin kung papaanong iningatan mo kaming mag-aanak sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Walang saway, iningatan mo rin po silang lahat at pinagpala 10 ng kani-kanilang mga tirahan at mga mumunting mga ari-arian. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Lalong-lalo na nga po sa pagpapatuloy mong pagdaragdag ng aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Nalalaman mo po, hayag sa iyong paningin, kung papaanong ginugol namin ang mga araw na nagdaan. Ama, nalalaman namin ang bawat sandali, ang buhay, kagaling at kalakasan na ipinagkakaloob mo pa sa amin. Ito po ay utang lamang namin sa iyo. At nalalaman namin sa paano mang sandali, kailan mo man naisin at ibigin, naputuli na ang aming mga hininga ng buhay. Wala po kaming magagawa, maliban na lamang na aming maipanalangin sa iyo. Nakaawa at kahabagan mo po sana kami, Panginoon. Natulungan mo po sanang palawigin pa ang aming mga hiram na buhay. Alalahanin mo sana ang aming mga mumunting mga kabanalan. Maawat mahabag ka sa amin, Amang Diyos, alang-alang na nga po sa linggo ng umagang ito na sinasampalataya na namin, pakakainin mo po kaming mulit paiinumin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Amang banal, sa linggo ng umagang ito, itindig mo po sanang muli sa amin ang dalawa sa pinakahamak mong mga alipin. Banalin mo po sana ang kanilang mga puso. Linisin mo sana ang kanilang mga kalooban. Ipagkaloob mo nawa sa kanilang dalawa ang lalong marami pang malalalim na kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. Bigyan mo rin sana ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga tinig, na kung mapakinggan namin ang paglalahad nila ng iyong kagilagilalas na katotohanan, bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan, maging tulad sa isang talim na may 2 tabak, na tulad sa isang tabak na may 2 talim, at maging tulad sa isang ilawan na nagniningning sa kadiliman, sa pagtahak namin, sa pamumuhay namin dito po sa ibabaw ng magulot mandarayang sanglibutan. Magamit naming pangsawata sa lahat ng mga tuksong kaalibat namin, at maging tulad sa isang ilawan na nagniningning. Makalakad kami na may buong kaliwanagan, hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama Manal, habang kami nakikinig, dalawin mo po kaming lahat sa aming mga tirahan. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pangunahin na nga po ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda, at nalalaman naming malapit na kami sa banig ng aming mga tulugan, sa aming mga himlayan, sa aming mga libingan. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, maawat mahabag kang pautangin mo pa kami ng marami pang mga araw. Bigyan mo pa sana kami ng kagaling at kalakasan, at tulungan mo rin ang aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Huwag mo sanang pabayaan ang lahat ng aming kapatiran sa iyong banal na iglesia, at ang mga kaibigan namin, patuloy mo sanang katukin at tuktukin ang kanilang mga puso. Magkaroon sila ng mga banal na takot sa iyo, at sila man po ay magsisampalataya, at kung magkagayon ay magkusang loob na magsitanggap ng iyong banal na bautismo,
At kung sila po'y mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, makasama namin sila sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Makakapiling namin sa paglilingkod hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, sinasampalatayanan po namin, dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit. Minsan pa'y ibabasbas mo po sa amin, ibebendisyon mo sa amin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakila, mahabaging makapangyarihang Diyos, ang inyo pong abang mga lingkod sa halamanan ng mga katwiran, kabanalang nanggagaling sa Kanya, ay bumabati po kami sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa banal na kasulatan po, sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 24 at ang bersikulo po ay 14, mismong ang Panginoong Hesukristo po ang nagsaad, inilahad niya na ang kanyang ebanghelyong ito na kanyang ipinangangaral, makararating nga at maririnig, marami ang makakapakinig na siyang magiging daan ng kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. At sa suhetong yaon, ng talata pa rin pong yaon, isang bagay po ang patuloy pa rin niyang isinaadoon. Kung magkagayon na niya, ay darating ang wakas. Napakaganda po sa umagang ito ang niloob ng Diyos na atin pong pagsama-samahang pag-aralan ay ang isa sa tuwirang ipinangaral sa pamagitan ng mga labi ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 1 ay ganito po ang ating mababasa. Sa wikang English po muna, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God." At sa atin pong wikang Pilipino, "At ako, mga kapatid, nang pumaryan sa inyo, ay hindi ako naparyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos." Dito po kung ating mapapansin, binigyan ng kahalagahan ang isang nararapat na maunawaan ng lahat ng mga makikinig o nagnanasang maalaman, makamit ang katwiran at katotohanan ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Ang nasasaad nga po sa ipinangaral ni Apostol Pablo, na siya po mismo ang nagsabing, wala niya akong karunungang pansarili, ni wala akong kagandahan ng mga pananalita. At dahil dito ay nais kong tawagin ang inyong mga pansin, lalo na po sa inyo na aming minamahal na mga kaibigan. Hindi ba ganinyo napapansin na napakaraming mga mangangaral, ni hindi man lamang nagbubukas ng mga banal na kasulatan, kung hindi bagko sa pamagitan ng kanilang mga kaisipan, sa pamagitan ng kanilang mga magagandang tinig, patuloy silang nangangaral, nataliwas, binasa at itinuro ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng mga labi ni Apostol Pablo. Bakit? Ano nga po ba ang ating maitatanong? Bakit po ninais ni Apostol Pablo na sa kanyang pagdalaw sa mga kapatiran noon sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay minarapat niyang wala siyang maituro sa mga kapatiran, kundi pawang mga pagpapatotoo ng Diyos? Sapagkat napakaliwanag din po sa banal na kasulatan, kapag ang isang mangangaral
ay nangangaral, mismong ang Diyos po mismo, sa pamagitan po ni Propeta Isaias kanyang ipinasulat, dito po sa 34:16, ang alin? Ang mga bagay na ipangangaral ang kahalagahan ng kanyang katotohanan at katwiran. Ano po bang nasa saan? Sa 34:16 ng aklat ng Isaias. Ganito po ang ating mababasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Sana po matanggap nating lubos. Ito po mismo utos ng Diyos. Saan? Sa saliksikin niya. Sa aklat ng Panginoon. Ano pa? Yung ba'y sasaliksikin lamang ng isang nag-aaral? Hindi po. Babasahin! Bakit? Pakinggan po natin sa pagpapatuloy ang talatang ito ng 3:16 ng Isaiah. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang Espiritu. Amen. Nakalulungkot. We are all witnesses. Alam po ninyo, sa umaga pagbukas ng television, even here in the United States, we have Filipino channels here. Ano ang ating nakikita? Unang-una, dyan sa iglesyang kinagisnan. Kung ano-anong muestra ng kamay, kung ano-anong mga pagkukrus, kung ano-anong mga pagdadaldal, ni hindi nagbubukas ng Biblia at ni hindi nagbabasa. Pati mga protestante, bakit katulad ng tanong ni Apostol Pablo, ninais niya na tuwirang sa lahat ng mga kapatiran niya ay minirapit niyang walang maiturong anuman sa mga kapatiran kundi mga pawang mga salita, pawang mga utos, pawang mga pagpapatotoo ng Diyos. Bakit? Sagot. Dito po, mismo rin sa banal na kasulatan ay mababasa natin sa unang Korinto 2:5. Pakinggan po ninyo ito. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao. Amen. Sipin ninyo si Apostol Pablo, nakausap ang dakilang lumikha, hindi siya nakapagmalaki, ni hindi siya nagmarunong, ni hindi siya nagbigay ng kanyang kuro-kuro tungkol sa mga patotoo at aral ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nalalaman niya na kapag ka ang taong nangaral, kapag ka ang kaisipan ng taong nangaral, kapag ang kuro-kuro ng mga taong pinangaral, kapag ang filosofiya ng mga taong ipinangaral, mauuwi sa wala. Kung hindi ang wika ni Apostol Pablo sa kapangyarihan ng Diyos, nais niya. Kaya nais niyang saliksikin at mismo basahin ang mga banal na kasulatan. Ano pa po baga naman ang malaking pagkakaiba ng salita ng Diyos sa mga aral, turo, kuro-kuro ng mga tao? Kung ang mga tao ang mga ngaral ng naayon sa kanyang kaisipan. Dito, 1:14, pakinggan po ninyo ito. At mismo, katulad ng ating sinusunod na suheto o palatuntunan ng pangangaral ng kanyang mga banal na salita, ganito po ang ating mababasa, na huwag mga kinig sa mga kathanang mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao. Mismo po ito. Wika po mismo ni Apostol Pablo sa isa sa kanyang mga batang manggagawang si Tito. Huwag makikinig sa mga kathanang mga Hudyo, doon sa mga binabalak, doon sa mga iniisip ng mga Hudyo, at sa mga utos ng mga tao. Bakit? Na nangagsisinsay sa katotohanan. Kapag ang tao po ang nangaral,
kapag hindi man lamang siyang nagbukas ng banal na kasulatan, kapag hindi niya sinunod ang suheto ng tunay na kalooban ng Diyos, ng kaparaanan, ng pangangaral ng kanyang banal na salita, ang wika po malilihis at tunay na magiging walang saysay sa mga katotohanan. Totoo ba ito? Ano po ba ang nasasaad pa rin sa banal na kasulatan? Sa aklat po ang tinatawag na mga awit ni Haring David. Sa 116 po, 11, ay ganito po ang ating mababasa. I said in my haste, all men are liars. At sinabi ko sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Walang makatututol sa inyo na tuwirang nakikisa at nagtsatsagang makarating doon sa mga katotohanan ng Diyos. Sikapin po ninyo. Tingnan po ninyo ang mga nangangaral sa inyo. Pansinin ninyo ang isa sa suheto at nararapat na kaparaanan. Magbukas po ng Biblia. Bakit? Sasadiksikin, hahanapin yung katwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi niya ito magkukulang. Ano ba ang kahalagahan? Puspos ito ng kanyang banal na espiritu. Sila nang nagsasabing mga banal, sila nang nagsasabing meron din silang mga Diyos, sila nang nagsasabing kumikilala sila at nananampalataya silang merong Diyos. The very basic question therefore that must be asked by them, am I truly under the care of God? Ako nga kaya ay tuwirang kinaluluguran ng Diyos. Yung kayang aking napapakinggan, yung kayang aking sinusunod, ay merong banal na espiritong tumatagos sa kalamnan ng aking mga laman at ng aking mga buto. Tayo kaya ay tuwirang nababalot ng kabanalan kapag tayo ay nakakarinig ng mga pangaral ng tunay na salita ng Diyos. Ito, kadahilanan kung bakit ang wika ni Apostol Pablo, when I came unto you, I did not speak very well of myself, but only of the very noble holiness of the words of God. Kabanalan ng Diyos, yung mismong kanyang ibinangaral, ang ninanais niyang madama, makamit ng lahat ng taong nagnanais na makarating sa kalwalhatian, sa katampatang pagsamba, pagkilala, pananampalataya sa isang dakilang lumikha. Kaya pa rin sa atin pa rin pong mga pagtatanong, sino po naman ayon sa Panginoong Hesukristo, ang Ama, yung pong pinuno ng lahat ng mga iglesia at mga mangangaral na nagsisipagturo ng mga aral ng mga tao? Ito po ba'y nilinaw din ng ating dakilang lumikha? Ito ba'y makikilala natin kung sino yung mga taong mga nagtuturo ng mga kasinungalingan, yung mga nagtuturo ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos? Alam po ninyo, a very good example. Meron pong isang napakaganda pong ehemplo. Sa banal na kasulatan din po, sa aklat din po ng Mateo. Hayaan ninyong basahin ko po sa inyo. Ang isa sa tuwirang halatang halata o tuwirang labag na labag sa kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin itong nasa sa aklat po ng Mateo, sa kapitulo 6 at ang versikulo ay 7. Makinig po tayo. Sama-sama po nating namnamin ang kautusan ito sa labi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Dadapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa iyong sa lihim ay gagantihin ka. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng napakaraming mga tao ngayon? Lalong-lalo na sa iglesyang kinagisnan. Pakinggan natin po dito sa ibaba. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga
mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sinong nananalangin? Sinong nagdarasal ng paulit-ulit? Nakalulungkot. Nung mamatay ang aking hipag, ang kapatid ni Kaglenda, pumasok ang maraming mga kabataang mga kadalagahan, mga kababaihan, lumuhod sa kabaong. Pagkatapos ang dambak na puro pagdarasal ang ginawa doon sa kabaong ng paulit-ulit. Nariyan si Hail Mary, nariyan yung kung ano-anong pinagsasabi, mga nangakaluhod, paulit-ulit, paulit-ulit ang wika ng banal na kasulatan, mga walang kabuluhan. Unang-una, dinadalanginan, patay na, bulok na. Mismo ang wika ni Birheng Maria. Ano ang wika ni Birheng Maria? Pinapanginoon ko, ang Panginoon ko, sino ba ang Panginoon? Hindi ba yung Diyos? Siya mismo kumilala, siya mismo napailalim, siya mismo dumadalangin sa Diyos. Pagkatapos ikaw, dadalangin sa Kanya. Anong sabi sa aklat ng 8:44? Upang tuwirang sagutin natin ang tanong na sino itong mga iglesyang ito at mga mangangaral na ito? Ano ang tawag sa kanila ng ating dakilang lumikha? 1:8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ano po ang ating nabasa? Yung po pala'y nasa mga Diablo, puspos po pala ng kadiliman. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Totoo po naman So, ayan. Alam namin. But truth really hurts. But this is for your own sake. Sana madaman ninyo, sana maliwanagan na ninyo, sana matanggap na ninyo. Kayong nandyan sa iglesia, na kinagisnan, ang daming santo sa inyo. Ano bang nasusulat sa aklat ng Exodo na primerong-primero na ipinag-utos kay Moses? Huwag kang gagawa ng anumang mga bagay na iyong igagalang, luluhuran, sasambahin, dadalangin. Whatever you think that is in heaven, that is downward in heaven, that is on earth, that is under the earth, under the water, kayo na rin ang makapagsasabi. Hindi na mabilang yung mga santo ninyo. Mga bato, mga kahoy, mga tanso, mga bakal, niluluhuran ninyo. Kapoy hindi nagsisinungaling. Isang pare namin nung nabubuhay pa siya. Nakausap ko si Father Encarnacion. This is the truth and I have asked this question to him. And perhaps you have heard this before. Anong sinabi ko sa kanya? Tinanong ko sa kanya. Father, bakit naman po napakarami ninyong mga rebulto? Bakit naman po napakarami ninyong mga nakatayo dyan kung ano-ano yan? Bakit naman ho pinaluluhuran ninyo? Bakit naman ho ninyo pinadadalanginan yan? At bakit ho ninyo pinahahalikan pa yan? Sa Victoria po yan, Laguna. Nagkaroon po dyan ng paring Encarnacion. Tanong ninyo sa kanila. Ano po ang sabi sa akin? Ewan ko ba naman na dyan sa mga Katolikong yan? That is the very words of Father Encarnacion then. Ewan ko ba naman na dyan sa mga Katolikong yan? Hindi naman namin pinasasambayan, hindi naman namin binibigyan ng kahalagahan yan. Bakit hindi mo ituro? Bakit hindi mo gibayin yan? Ba't hindi mo sunugin yan? Ba't hindi mo sibakin yan? Sibakin mo yan. Matutuwa ang Diyos. Magliliwanag ang buong Victoria sa kagalakan, sapagkat sa tuwiran at sa katotohanan magkakaroon ng tunay na Diyos sa bayan ng Victoria. Wala.
sabihin sa akin, ewan ko ba naman anya, ba't sinisi pa yung kanyang mga miyembro? Ba't hindi mo ituro? You are the guiding force when it comes to the religion. Because you are the priest assigned out there in Victoria, Laguna at that time. Patawarin ako, baka sabihin, he can no longer defend himself because he has already passed away. But that is a fact and that is the truth. I never lie on this matter. Kaya nga po, ang isa pa nating maitatanong, maaari pa po bagang maihambing natin ang salita ng Diyos sa mga utos at kathanang mga tao? Maaari po ba? Alam mo ninyo, ang isa ho sa ating mapapansin, lalo na po kayo na aming mga minamahal na mga kaibigan. Marami pong sa mga mangangaral, sa iglesyang kinagis na maging sa mga protestante. Halimbawa ho, sa pangalan ko, ako na magbibigay lang ng ehemplo ho, pero hindi ho ito totoo. Prospero R. Gonzales. Pagkatapos, ano ho nakalagay? Pagkatapos ng pangalan ko, D. Ang ibig pong sabihin noon ay Doctor of Divinity. Doctor of Divinity. Biro mo, doktoran yan ng kabanalan. Doktor ng kabanalan, hindi ka nagbubukas ng Biblia kung ano-anong kwento ang ginagawa mo. You just look around. Ask yourself, ask your preacher. Lalo na kung linggo, talagang napakalakas ni Satanas. Nahahayag at tuwirang nasusulat na tunay yang kadiliman ay laganap. Lalong-lalo na ngayong sa mga huling araw na ito na itinakdanan ng ating dakilang lumikha. Kaya anong nararapat? Hanapin na natin. Dumalangin na tayo ng tuwirang diretso sa Kanya. Pahabag tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo dumalangin. Sa Kanya tayo tuwirang tumingin at umasa at malubusang manampalataya. Sa isang Diyos na ang ninanais niya ay sasambahin siya, kakausapin siya, igagalang siya sa Kanyang banal na Espiritu at sa Kanyang lubusang mga katotohanan. Ano yung Kanyang mga katotohanan? Yung mga aral niya, yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga ipinangaral. Tinan yung hinanakit ng ating dakilang Diyos. Sa dami ng mga tao itong nagsasabing sila ay Doctor of Divinity. Ano ang sabi ng Diyos? Buksan po ninyo ang aklat ng Isaiah 40:25. Ang sabi po rito ay, kanino nga ninyo itutulad ako? Kanino ninyo itutulad ako? Mismo po, Diyos ang nagsasabi niya. Sa kadahilanan nga pong nagkalat yung mga rebulto na yan. Nagkalat yung pati yung mga building, pati yung mga kahoy, pati yung mga kung ano-anong mga sinasabing mga banal, pati mga taong, pati yung si kalunsad na yan, dadalangin na, nako, meron pang ruwis na, nasa na yung mga ruwis na yan? Bulok na po yan! Wala pong sayan, wala pong sinabi, wala pong binatbat yan. Patawarin ako ng Diyos. If I have been too harsh in describing this kind of people. Pero ginawa ninyong banal. Mo dito sa Legarda, may nakita ko ron. Isang building, may nakasulat doon yun nga, ginawang nung when I was there and I happened to several times I passed by in that place in Legarda. Meron ho itong ruwis na santo nakalagay. Andun yun, makikita nyo sa gilid ng isang malaking building na bato. They acknowledge him as a saint. Tapos may mga, pag nagdadaan din ibang tao, nagkukrus pa yata. Ang wika ng Diyos, kanino nga ninyo ako'y tutulan upang kami ay magkapares? Upang magkapares ako niya, sabi ng banal. Ano pa po ang sabi sa 46:11? Sa ikalawang bahagi rin po ng Isaiah. O aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin din namang gagawin. Ito po, kapag ang Diyos ang nagpanukala,
Kapag ang Diyos po ang tuwirang nagbadya, hindi maaaring hindi mangyari, hindi maaaring hindi maganap. Kaya nga po, unang Korinto rin po sa Kapitulo 2 at ang versikulo 6, gayon man ang wika po ni Apostol Pablo, ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Amen. Ang ipangaral mo, ang mga aral, ang mga salita, ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo, palibhasa, wala kang banal na espiritu, hindi ka nagsasaliksik, at walang banal na espiritong gumagabay sa iyo. Ngayon, bukod po sa pangangaral lamang ng mga patotoo o salita lamang ng Diyos, ano po ba naman ang ikalawang bagay na ayaw ni Apostol Pablo na ipaalam sa lahat ng mga nakikinig? Ano po itong bagay na ayaw ni Apostol Pablo na maalaman ng mga nakikinig? Ang magpapatuloy po ay si kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Atin pong patuloy na pasalamatan, papurihan natin at luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo na walang sawa po gumagabay, nagbibigay ng lakas pati ng katawan sa inyong mga alipin. Tulad na nga po ni kapatid na Prospero na unang kinasangkapan upang buksan po sa atin ang isang napakaganda at napakabanal na paksa. Unang Korinto 2:1. At ako, mga kapatid, ang nagsasalita po si Apostol Pablo. Doon sa mga bagong mga tagapakinig na hindi pa nakikilala kung sino si Apostol Pablo, ito po ang ilaw sa mga hentil. Kung ano ang tinatawag na mga hentil, yan po ang mga tao na hiwalay po sa bansa, sa bayan ng Diyos na Israel. Alam po natin ang kasaysayan kung mayroon pong pinakatatangi, iniingatan ang Diyos noong una pa, sa matandang tipan, wala pong iba kung hindi ang bayan ng Israel. Ang Israel po lamang ang mayroong pagkalinga ng Panginoon Diyos. Nang dahil po sa kanilang ninuno na si Abraham, na naglingkod ng buong katapatan hanggang kanyang kamatayan, pinatagos ng Diyos kay Isaac na anak ni Abraham, pinatagos din naman ng Diyos sa anak ni Isaac na si Jacob. At upang matupad ang pangako ng Diyos na pararamihin ang mga anak o mga binhi ni Abraham, ibinigay kay Isaac ang anak na si Jacob, na siyang pinanggalingan ng 12 angkan ng Israel. Hanggang ngayon po, 2017 na, marami pa pong tao ang hindi nakakaintindi ng kasaysayan ng bayan ng Israel o ng bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, ito rin po ang siyang pinagmulan ng tinatawag na pagkakatawan tao ng Panginoong Hesukristo. Sa 12 angkan, pinili ng Diyos na siya po ay isilang ng isang birhen. Ito nga ang tinatawag na Birhen Maria. At sa ating Panginoong Hesukristo, nagpasimula ang tinatawag na Christendom o ang sangkakristyanuhan. Tinatawag natin na Kristyanismo
na nangangahulugan lamang na mayroong mga tao sa lupa na kinikilala ang Panginoong Jesucristo bilang isang Diyos na kanilang sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya nga po tinatawag na Kristiyano sapagkat alagad ni Kristo. At kung sino ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon mismo ang nagsabi sa 8:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan kung hindi tayo magsisisampalataya na ang Kristo siya rin ang Ama. Kung bakit po? Ayon sa Panginoong Jesucristo, San Juan Kapitulo 8, versikulo 24 at 27, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, maliban na kayo ay magsisampalataya na ako nga siya. 8:24 ng Juan. At para liwanagin kung sino ang tinutukoy na siya, 8:27, hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Kristo na siya ay ang patungkol sa Ama. Kaya po, huwag kayong magagalit mga kaibigan naming nakikinig. Maliban po kayo sumampalataya ng Panginoong Jesucristo, siya rin ang Ama na nagkatawan tao, 1:14 ng San Juan. Nagkatawan tao ang Diyos, ang Berbo. Magbasa kayo mga tagapakinig, mag-aral tayong lahat. Dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kung hindi tayo magsisisampalataya ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan, at kung ano yung kamatayan, ang ikalawang kamatayan sa impyerno. Apokalipsis 21:8, na ibibigay ng Diyos sa lahat ng mga hindi mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagparito. Ito po ang dahilan kung bakit sa araw po ng linggong ito, ibinangon sa kalooban ng Diyos ang talata. Isinulat ni Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. At kung bakit kailangan ito ay ating pakinggan at pag-aralan, ayon na rin kay Apostol Pablo, 1:1 ng Korinto hanggang 2. Sana magbasa rin kayo. Si Pablo, na tinawag ng Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo upang maging apostol sa kalooban ng Ama, gayon din naman si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Kailangan po, pakikinggan natin ang mga talata, maging ng mga isinugo ng Panginoon Diyos tulad ni Apostol Pablo, sapagkat dito po sa iglesia, babanalin tayo ng mga iniaaral ng mga lingkod ng Diyos. At sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig, Romanos 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Kaya si kapatid na Prospero, una ninyong napakinggan, galit na galit po sa mga mangangaral. Meron pang mangangaral na sumasayaw, may kumakanta pa, katakot-takot ang arte, pagkatapos ang Biblia nakasara, ayaw nilang basahin. Kaya si kapatid na Prospero,
yung unang nagsalita, hindi ninyo masisisi na nagagalit siya sa mga pare, sa mga pastor, mga ministro, na lalong binibigyan ng pagpapahalaga yaong kanilang mga sarili. Maging ang inyong hamak na lingkod nang bago ako dito sa Amerika, ang una kong pinuntahan yung mga kapilya ng mga protestante, mga katedral dito, pinasok ko. Yung unang pagsasalita ng diakono na nagpapakilala ang magsasalita, si pastor ganon at ganito, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Huwag kayong magagalit, mga protestante, nilalayasan ko na. Ayoko nang makinig sa kanila, sapagkat hindi ko kailangan ang paliwanag, ang mga aral ng mga tao, ang mga kwento, ang mga kung ano-anong salit-saling sabi, sapagkat napakinggan ninyo kay kapatid na Prospero. Binasa niya sa Tito 1:14, ang mga katha ng mga Hudyo at mga utos at aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Kaya nga sa linggo ng umagang ito, ibinangon sa atin ang aralin sa unang Korinto 2:1. Ako, ang wika ni Pablo sa mga iglesia ng Diyos na kanyang nangabautismuhan sa kanyang pangangaral bilang sugo sa kahintilan, ako, mga kapatid, ang wika niya sa mga taga-Korinto, nang pumarian ako sa inyo, hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Kaya alam ko po, alam namin, marami sa aming mga kaibigan galit na sa amin. Marami sa aming mga tagapakinig, binubura na kami sa Facebook o sa YouTube o sa tinatawag na internet. Lalo na nga yung kantahan ng mga iglesia ng Diyos sa Los Angeles. Merong nagsabi sa akin, ang kantahan ninyo para kayong mga lasenggo. Hindi nalalaman ng taong nagsalita. Kahit na sintunado kami, ang awitin namin nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso. At ang aming pag-aawitan na mga mag-aanak, kahit na 7, 5, o 3 lamang kami, hindi po ito maitutumbas sa daang-daang mga korista ng mga Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, gayon din ng mga korista ng mga simbahang protestante at ng iba't ibang mga iglesyang tayo ng tao. Pinag-aralan kung paano pagagandahin ang tinig, ngunit wala naman sila sa tinatawag na katotohanan. Anong kwenta kay ganda ng kantahan ng mga protestante at katoliko at ng mga iglesia ng mga tao? Ang pananampalataya naman ninyo, si Kristo'y tao! Hindi ninyo kinilala ang Kristo na siya rin ang Diyos na nagkatawan tao, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Alam kwenta rin ang pag-aawitan ninyo. Kaya sa ating pag-aaral, hayag na ipinakikilala ng Diyos ang lahat ng iglesia, maliban sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, na pinamumunuan, itinayo ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng iglesia at reliyon. Tayo ng mga tao, tayo at pinamumuluhan nino. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 Korinto 11, 14 at 15, hindi katakataka si Satanas nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang iglesia na hindi iglesia ng Diyos na pinangunahan at itinayo ng Panginoong Jesucristo sa demonyo kay Satanas. Ngayon, balikan natin ang ating pag-aaral. Iniwanan sa atin ni kapatid na Prospero. Bukod po sa pangangaral lamang ng mga patotoo o salita lamang ng Diyos, ano po baga ang ikalawang bagay na ayaw ni Apostol Pablo na ipaalam sa lahat ng mga nakikinig?
Bakit sinabi ni Apostol Pablo sa ating paksa? Unang Korinto 2:1. Ako mga kapatid, nang pumarihan sa inyo, hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Pinakilala sa atin, maging lang unang nagsalita sa pangangaral ni Pablo, hindi siya bumabanggit ng tungkol sa kanyang sariling katalinuhan. Hindi niya ipinakikilala kung sino siya. Walang itinuturo si Pablo kung hindi ang patotoo ng Diyos. Hindi nga sa Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Alam ba ninyo, nung unang panahon pa ng unang daang siglo, kapanahunan pa ni Apostol Pablo at ng Panginoong Jesucristo at ng mga unang mga apostol at mga unang Kristiyano, meron ng mga pantas sa tinatawag na kasulatan o mga aral at mga palatuntunan ng Diyos. O sino ang mabuting halimbawa? Si Pablo, ayon sa kasaysayan ng kanyang biografika, siya po pinapag-aral ng kanyang mga magulang sa paanan ni Gamaliel. Mag-aral kayo, kayong mga nakikinig. Alam ba ninyo ibig sabihin noon? Si Gamaliel ang pinaka-profesor ni Pablo na ang pangalan noon ay Saulo. At si Pablo, kung maihahambing ninyo sa ating kapanahunan ngayon, yung kanyang pamilya, merong kaya. Isipin ninyong papag-aralin si Pablo ng kanyang mga magulang. Si Pablo taga Tarso. Pero si Pablo nag-aral sa Jerusalem ng Judea sa paanan ni Gamaliel, na noon ang Gamaliel na ito, Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, na nakakaalam ng mga kasulatan. Kaya nga, noong araw pa man, meron ang tinatawag na pantas sa kautusan tulad ni Gamaliel. Dadapat, hindi pinanghawakan ni Pablo ang mga natutuhan niya kay Gamaliel, sapagkat yung natutuhan niya kay Gamaliel bilang Israelita, katulad ng iba pa niyang mga kaeskwela na mga Israelita din naman noong araw, tungkol sa tinatawag na kautusan para sa bayan ng Israel. Si Pablo, hindi rin kumakain ng mga tinatawag na ipinagbabawal na karumal-dumal sa bayan ng Israel na tulad ng baboy. Si Pablo nangingili ng araw ng Sabado. Nagbibigay ng ikapo, hindi nakakalimot. Pangunahin siya sa mga ipinanganak sa relihiyon ng mga Hudyo. Dadapwat ng tawagin siya ng Panginoong Jesucristo. Hindi na po niya ipinangaral ang tinatawag na matandang tipan. Hindi na po niya ipinangaral ang mga kautusan sa matandang tipan. Sapagkat yun ay pinalipas na ng Diyos ayon kay Pablo. Sang-ayon po sa tala ng kasaysayan ng mga banal na kasulatan. Bakit nga? Ayaw na ayaw ni Apostol Pablo na mayroong maalaman tungkol sa kanyang pagkatao ang mga nakikinig na kanyang tinuturuan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ituloy natin ang pag-aaral. Buksan natin muli ang unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 2. Sapagkat aking ipinasya na walang maalamang anuman sa gitna ninyo. Ipinasya ni Pablo, walang maalamang anuman sa gitna ninyo. Una na nga, yung tungkol sa kanyang sarili, maliban na si Kristo at siya na napako sa krus. Para sa mga tunay na mga mangangaral na isinugo ng Diyos, makinig tayo mga kapatid, kasi sa huling araw, maraming bumangon na mga bulaang propeta. Katulad din ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang isa sa mga palatandaan bago matapos ang sanglibutan, magsipag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Basahin ninyo Mateo 24. Ang mga unang palatandaan
sapagkat marami ang magsisipa rito sa inyo at magsasabi, ako ang Kristo. Ngunit, ililigaw nila ang marami. Kaya po, napaka-delikado. Marami ang magsisipa rito, mga bulaang Kristo, gagamitin ang pangalang Kristo. Kaya nga bumangon ang mga iglesia ni Kristo, iglesang kabanal-banalan ni Kristo o ng Diyos. Kung ano-anong mga pangalan, ginagamit ang pangalang Kristo Jesus. Ngunit, inililigaw po ang napakaraming mga kaluluwa ng mga tao. Ipinasya niya na walang mapag-alaman maliban na si Hesus Kristo at siya na napako sa krus. At sa ating pakikinig, sa pangangaral nga po natin ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang wika ni Apostol Pablo, sinasalita niya ang mga patotoo ng Diyos. Maraming ang mangangaral, ginagamit ang Kristo. Meron pang nagsasabi, born again, we are children of God. Wala namang mga papaano mapapatunayan kung sila nga ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya kailangan ating pag-aralan at ating pakinggan yung mga talagang isinugo ng ating Panginoon Diyos. Una na nga, ang nag-iisa na isinugo ng Diyos sa labas ng bansa ng Israel, ang lalaking si Apostol Pablo. Maliban kay Pablo, pag may nagsabi sa inyo, sila ay sugong anghel, pagkatapos si Kristo'y ginawa, tinadyakan nila, ginawa nilang tao, lumayo kayo sa mga mangangaral na yan. Yan ang hinuhulaan ng Panginoong Jesucristo. Maraming magsisipa rito sa inyo, sasabihin, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nariyan ang Kristo. Huwag ninyo silang paniwalaan, sapagkat wala na pong ibang isinugo maliban na sa lalaking si Apostol Pablo. At bagaman patay na si Apostol Pablo, sa pamamagitan ng mga isinulat niya, tulad na nga dito sa Korinto, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinusugo sa atin sa huling araw, sa pamamagitan din naman ng iglesia, sa kanyang Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag sa sangkalangitan ang kapangyarihan ng Diyos. Sino ba ang naroon sa iglesia? Una-unang inilagay ng Diyos, di yung mga isinugo, kamukha ni Apostol Pablo. Totoo ba yan? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol. Una, yung 12, para sugo sa bayan ng Israel, at sa katapus-tapusan, ang lalaking si Apostol Pablo para sugo saan? Sa ating mga Pilipino at sa iba't ibang mga bansa't bayan na nasa labas ng bansa ng Israel. Wala na po tayong iba pang pakikinggan. Kaya nga pasulat ang mga salitang ito at ang utos nga ng Diyos, saliksikin ninyo. Binasa ng unang nagsalita sa kanyang Isaias 34:16, saliksikin ninyo sa mga banal na kasulatan, hindi magkukulang. Bakit? Iniutos ng aking bibig, tinisan ng kanyang espiritu. Totoo ba yan, kapatid na Junior? Mapanghahawakan natin ang mga banal na kasulatan? Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, inyong basahin sa mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon, tinisan ng kanyang espiritu. Totoo ba yan, kapatid na Junior? Mapanghahawakan natin ang mga banal na kasulatan? Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 5, versikulo 39, inyong basahin sa mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, ito po'y napasulat, 5:39 ng Juan, humigit kumulang anyo 30-33, panahon ito ng Panginoong Jesucristo. At ng panahon ng Panginoong Jesucristo, wala pa po yung kasulatan ng bagong tipan, sapagkat kasalukuyan pa lang nagaganap ang bagong tipan.
sa kanyang dugo. Hindi pa siya napapako sa krus. Ang utos ng Panginoong Yesus, basahin ninyo sa mga kasulatan. Alin yun? Yung matandang tipan. Inaakala ninyo na dito sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan, at ito, ang matandang tipan, ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Sapagkat, babasahin natin, tatanggapin natin, pananampalatayanan natin ang matandang tipan. At ang matandang tipan magpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, at ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang sinasabi ng matandang tipan tungkol sa Panginoong Jesucristo? Buksan natin ang Deuteronomio, Kapitulo 18 at 18 at 15. At sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ako'y magtatayo ng isang propeta sa gitna ninyo na katulad mo, Moses. Pagdating ng propetang yaon, sa kanya na kayo makikinig, at mangyayari ang sino mang hindi makikinig sa propetang yaon, walang salang pupuksain o papatayin. Ito ang magpapatotoo sa inyo kung sino ako. Sino nga baga ang ating Panginoong Jesucristo? Buksan ninyo ang aklat ng mga gawa. Ang wika sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, versikulo 22 at 20. Tunay na sinalita ni Moses, ako'y magtitindig sa gitna ninyo ng isang propeta na katulad mo, Moses, at pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. At sa 3:20, at upang sa inyo'y subuhin ang Kristo na itinalaga sa inyo ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung matandang tipan, ito po ang magpapatunay na merong darating, at yung darating na yon, ang Panginoon Diyos, nang siya nga po ay magkatawan tao, yaon ang Kristo, yaon ang ating tagapagligtas. Mahirap bang intindihin yan? Kayo naman, kamukha nga nang napakinggan natin sa unang nagsalita. Mas mahalaga pa sa inyo yung Mother Mary, Mother of Christ, Mama Mary, Mother of Christ, yung Papa sa Roma, at yun namang mga iglesyang tayo ng tao, yung obispo nila, ang tagal ng patay, nabulok na, inihalili yung anak, namatay na rin yung anak, ngayon yung apo na. Hindi ba nyo naiisip yan, mga nakikinig? Bakit pinalitan nila ang Panginoong Jesucristo ng mga tao na namamatay? Ang Panginoon Diyos ay walang kamatayan. Sa aking pagkaunawa, ang dahilan, materialism, yung pera, yung pananalapi, yung mga ari-arian na pag-aari ng mga obispong nangamatay niya. Ayaw nila, mga kapatid, na mapalipat sa ibang mga tao. Salapi! Yan ang dahilan. Salapi, salapi, salapi. Huwag kayong magagalit sa akin, ho? Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Ngayon, ang atin pong itatanong ay ito. Ano ang isang napakasamangang dahilan kung ang isang mangangaral higit niyang ituturo yung tungkol sa kanyang sarili? Bukod sa sinabi ni Apostol Pablo, Tito 1:14, sinsay sa katotohanan ang mga utos-aral, katha ng mga tao, utos-aral ng mga Hudyo. Kuna natin halimbawa, ang isang kasaysayan na nangyari kay Apostol Pablo, nang siya po, alam natin ang kasaysayan ni Pablo, siya po'y tinawag sa daang Damasco. Humigit kumulang anyo 31 hanggang 41. Alam natin kung bubuksan ninyo ang aklat ng mga gawa, Acts of the Apostle, chapter 8 and the verses 1, nang araw na yaon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Yung iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem na itinayo ng Panginoong Jesucristo, naganap ang isang malaking pag-uusig doon. Nangyari ang isang malaking pag-uusig sa iglesia na nasa Jerusalem. At ang isa na siyang pangunahing biktima o napatay, ang isang lalaki na ang pangalan ay Esteban. Ang wika ng mga kasulatan, si Pablo'y may kapahintulutan na pukulin hanggang sa mamatay ng bato ang lalaking si Esteban.
At pagkatapos nga noon, ang wika ni Apostol Pablo sa Galatias 1:13, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na nililipol, inuusig ang iglesia ng Diyos. Umigit ko mulang anyo 34 hanggang 41, kalakaladkad ni Apostol Pablo, may dalang mandamiento de arresto sa mga lansangan. Tangay niya ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa katanghaliang tapat, nagliwanag, binulag siya, at pagkatapos nga po mga kapatid, nang siya po ay mapadapa sa lupa, napakinggan niya ang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sa makatwid, ang inuusig ni Pablo, literal na mga miyembro, mga tao. Pero, ang sabi ng Panginoon sa pangitain, bakit mo ako pinag-uusig? Ang ibig sabihin, pagka pinagpapapatay ng mga tao, ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos, ang pinapatay, ang katawan ni Kristo o ang Panginoon ang kanilang inuusig. Dapat magbangon ka, ang wika ng Panginoon, pumaron ka sa Damasco, pumasok ka, dadalhin ka ng iyong mga kawal, at sa loob ng Damasco, ay sasalubungin ka ng isang matanda sa iglesia na ang pangalan ay Ananias, at ituturo ni Ananias sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Eto na nga, ano ang isang masamang bagay? Kung ang makikita ng mga tao yung panglabas na kaanyuan ng isang mangangaral, tulad nga ni Apostol Pablo. Eto na po, itutuloy ko na po ang ating pag-aaral. At ano po ang sinasabi rito? Naririto po, ngunit ang wika ni Ananias, nasabihin ng Panginoon, Ananias, hanapin mo si Saulo, salubungin mo, bautismohan mo, pangaralan mo, sapagkat siya isang mabuting sisidlan sa akin. Sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa tungkol sa taong ito, kay Saulo, ang pangalan ay Saulo, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ano po ang kukuhanin natin dito? Ang wika ng ating paksa, ninais ni Apostol Pablo na sa kanyang pangangaral, walang maalamang anumang bagay tungkol sa kanyang sarili, kung hindi ang patotoo ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Ang isang mangangaral, ayaw niyang makilala ng sino mang nakikinig kung sino siya. Bakit po? Ay, tinan niyo si Pablo. Nakilala ni Ananias, Panginoon, pinag-uutusan mo akong bautismuhan itong kriminal na ito, mamamatay ng iyong mga miyembro. Nabalitaan ko ang kanyang pamumusong sa iglesia na nasa Jerusalem. Anong kukuhanin natin dito? Ang mga tao ay materialistic. Ang nakikita nating mga tao, yung panglabas na kaanyuan, maging ng mga mangangaral ng Diyos. Kamukha nga ni Pablo. Sino pa makikinig kay Pablo? Halimbawa, isinugo siya. Halimbawa, isinugo siya rito sa Los Angeles. Alam kong si Pablo ay kriminal. Alam kong si Pablo ay mamamatay. Alam kong pinag-usig ni Pablo ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Halimbawa, papasok na ng bahay natin dito sa kapilya. Tapos magpapakilala, ako po si Apostol Pablo. Abay, Pablo, anong gagawin mo sa bahay namin sa Los Angeles? Utos po ng Panginoon, mangaral kami sa loob ng inyong bahay. Hindi ka ba rin pumasok? Kriminal ka. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Ganyan ang mangyayari. Kung ang ipakikilala ng isang tao yung kanyang sarili, Doctor of Divinity, Theosophy, and Letters ka man, ikaw man ay karangal-dangalan, ikaw man ay maraming medalya, ikaw man ay maraming pagkatampok sa iyong personal na pamumuhay, tiyak na tiyak merong masasabi ang tao sa inyo. Tiyak na tiyak, mga kapatid, merong mga bagay
na hindi matatanggap ng nakikinig. Lalo na nga kung ang makikinig ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sasabihin ninyo, Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, mga kapatid, lalayasan ko kayo sapagkat wala akong nakikilala na mga tao na lipos ng mga kapurihan at karangalan sa kanilang sarili, maliban na doon sa tinatawag na aking Panginoong Jesucristo, ang ibig kong mapakinggan, ang ibig kong matanggap, ang ibig kong ituro sa akin. Tulad ng sinabi ni Pablo, wala akong sinalita kung hindi ang patotoo ng ating Diyos. Nakuha na ninyo mga magulang at mga kapatid? Yung kapurihan at karangalan, wala yan. Lalo na nga, merong mga bulaang Kristo, mga kapatid, at mga magulang, kamukha nun sa Pilipinas, ang iglesia nila Iglesyang Kabanal-Banalan ng Kristo Jesus. Tapos makikita na, sino yung mangangaral niya? Hindi ba yan ang sinardinas ang kanyang anak? Nakuha na niya? Hindi ba yan ang pumatay ng kanyang anak na 9 na taong gulang? Anak niya sa kanyang kalunya, yung kalunya niya, yung pangkanyang diakonisa. Sa makatwid, mga kapatid, ito ang mimiti ng ating pag-aaral. Huwag na tayong mangaral ng tungkol sa ating sarili. Huwag nating ipangaral ang anuman sa ating mga personal na bagay. Napakahalaga. Walang marinig sa atin kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po, sa awat tulong ng Diyos, kumbaga maaari hanggang kamatayan namin ang maipahayag namin tulad po ng mga unang mga apostol. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito. Meron pa bang mababasa tayo sa Biblia na magpapatunay na talagang ang pagkakilala sa personalidad ng isang taong mangangaral nakapagdudulot ng kapinsalaan? Buksan po natin ang kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Sa San Juan 6:41, pakinggan po natin ang sinasabi ng mga Hudyo. Nang nangangaral ang Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa Kanya, tungkol kay Kristo nangangaral. Sapagkat Kanyang sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay na bumaba na galing sa langit. 6:42. At sinabi ng mga Hudyo, hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Jose na kalpintero? Nakikilala natin ang kanyang ama at ina. Paano ang sinasabi niya, ako ay bumaba na galing sa langit? Napakaganda. Ang Panginoong Jesucristo mismo. Sinabi ng Panginoon na kung tinapay na nanggaling sa langit, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay ibabangon ko sa huling araw. Hindi ba ito yung anak ni Jose na kalpintero? Nakikilala natin ang kanyang ina. Hindi ba si Maria? O nakita na ninyo, mga kapatid at mga magulang? Kaya makabubuti ang katulad ni Apostol Pablo, walang ipinakikilala tungkol sa kanya. Ang ipinakikilala lamang ang mga patotoo ng Diyos o ang mga salita ng Diyos. At hindi lamang ang mga Hudyong ito, mga kapatid, na nakarinig sa kanya ng araw at oras na yon, nang siya po'y nangangaral sa bundok ng mga olibo at inulit ng Panginoon at sinabing, ako ang tinapay na nanggaling sa langit, ang umiinom at kumakain ng aking laman at ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Napakinggan ito ng 70 alagad. Maraming hindi nakakaalam, bukod sa 12 disciples, meron pang 70 disciples, meron pa pong 70 alagad. At ang 70 alagad na ito, nakita nga ang tinatawag na literal na personalidad ng magkatawan-tao ang Panginoong Jesucristo. Nilait nila ang Panginoon nang kanilang sabihin, mga kapatid, hindi ba ito si Jesus na ating nakikilala? Paano natin makakain ang kanyang laman at ang kanyang dugo?
Hindi nila nakita yung spiritual na katawan ng Panginoong Jesucristo at yung spiritual na pananalita. Being very materialistic as we are now on this latter times. Hanggang ngayon, halos tayong lahat ng mga tao materialista. Hindi natin matanggap ang mga salitang iyon. Paano natin makakain ang katawan ni Kristo? Paano natin maiinom ang dugo ni Kristo? Mga kapatid at mga magulang, tumalikod ang 70 alagad. At sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, nais baga naman ninyong sumunod sa kanila? Ang sagot ni Pedro, Panginoon, kanino kami magsisisunod? Nasa iyo ang salita ng buhay. Si Pedro, nang mabuksan ang puso, nang mabuksan ang isip, at yung mga kasama, na binuksan ng Diyos sa kanila ang pag-iisip sa spiritual na pamamaraan ng wika nga, mga alagad ng Diyos, kanino kami magsisiparoon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Ano ba yung salita ng Panginoong Jesucristo? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya nga, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tunay na mga anak ng Diyos, tinatanggap ang Panginoon spirituality, hindi ang material na wika nga, material na mga bagay. Sa makatwid, napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Kaya nga bilang huling mga katanungan, mga kapatid at mga magulang, higit sa lahat, ano-ano ang mga pinagpaparangalan pat pinagpupugayan ng mga tao. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo, yung una mong nabanggit, na halos lahat ng mga tao is very materialistic? Bayanin niyo ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Mateo 23, 28 at 29. Gayon din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao. Ang tinutukoy dito, mga mangangaral na mga paimbabaw. Una-una nga, yung mga Saduseo, mga Pariseo, mga kapatid, ng kanyang kapanahunan. Gayon din naman kayo'y nag-aanyong matuwid sa mga tao. Dadapwat sa loob, puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Sino ang pinagtutuunan ng pansin? Kunan na nating halimbawa, yung simbahang Katoliko, huwag kayong magagalit, ho? Gayon din ang mga iglesyang tayo ng tao, yung mga Protestante. Ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanila? Ituloy natin. No? 23:29 ng Mateo. At sabi ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang libingan ng mga propeta. Ayan. Ay, di ba totoo yan? Mas pinapupurihan ng mga simbahang nabanggit ng inyong lingkod, yung mga patay ng mga propeta, pati ng mga apostol, mga mararangal na mga tao. Eh, dyan na lang sa simbahan ng Quiapo, laging binabanggit ni kapatid na Prospero. Sa harapang-harapan pa lamang ng simbahan ng Quiapo, makikita mo na yung mga estatwa ni Pedro, ni Bartolome, ni Andres. Kumisan may mga kalabaw pa raw dyan. May mga ibon. At totoo naman, nakita ko rin naman yan. O hindi ba yung mga apostol na yan, matagal ng mga patay? Mas pinaparangalan nila yung mga banal na tao na matagal ng mga patay. Eh sabihin mo na ng banal si Pedro, dapat bang igawa mo ng larawan niya si Pedro at iyong ipagprosesyon at sambahin? Saba ninyo mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang libingan ng mga matuwid. Ang Panginoon Diyos ay Diyos na seloso, mapanibughuin. Unang-unang isinulat at ibinigay ng Diyos kay Moses, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa Paraon sa Ehipto. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa o nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran.
Anong ginagawa ngayon ng simbahang Katoliko? Isipin mo nga yan, pati mga patay na mga tao sa mga libingan, o di ba naroon sila, magluluhuran sila doon. Tumatawag sila sa mga matagal ng patay. Sang-ayon sa ating nasasaksihan at nararanasan, mga kapatid, ang wika ng Exodus, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dinadalo ko ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang ikatatlo at ikaapat na salin ng kanilang mga lahi. Huling katanungan po natin, ayon na rin po sa banal na kasulatan. Bakit po baga tanging ang Diyos po lamang? Makinig tayo ho. Only God, ang Diyos lamang, ang siyang marapat nating ipagbunye, ipahayag, ipakilala, papurihan sa bawat sandali ng ating mga pagkakatipon, sa bawat sandali ng ating paglilingkod sa Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 1:31. Mga kapatid, ang wika dito sa atin, that according as it is written, nang naaayon sa mga nasusulat, he that glorifieth, let him glorify in the Lord. Sa Tagalog, 1:31 ng unang Korinto, ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri, magmapuri sa Panginoon. Ayan po. Mga kapatid, hindi kamukha ng mga relihiyon ngayon. Isipin niyo yung nagmamapuri, pero pinupuri, sino? Yung Papa sa Roma? Vicarious Filii. Mapunta ka naman sa mga protestante, nagmamapuri, ang pinupuri nila, yung mga mangangaral nila, yung obispo nila, yung founder nila, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Mapunta ka naman sa tinatawag na iglesyang tayo ng tao, ang kanilang obispo sugong anghel, si Kristo daw ay taon-tao lang. Isipin ninyong kawalangian. Huwag kayo magagalit kay kapatid na si Rino. Wala na kaming maisip ang mga salita para buksan ang mata ng inyong mga puso. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin, papurihan ang nagmamapuri, magmapuri sa Panginoon. Hindi sa mga tao, matagal ng mga patay. At sa unang Kronika, 29:1, ang wika ni Propeta David, Thine, O Lord, is the greatness and the power. Sa iyo, O Panginoon, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang kapurihan, and the victory, ang pananagumpay, and the majesty, for all that is in heaven and all in the earth is thine, sapagkat ang lahat ng nasa langit, ang lahat ng nasa lupa ay iyo ang kaharian, O Panginoon, and thou art exalted as head above all, at ikaw ay nataas na puno ng lahat ng bagay. Meron pa bang tataas sa Panginoon Diyos? Wala. Sa aba ninyong mga relihiyon kayo, sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo, tinadyakan ninyo. Inilagay ninyo yung mga leader ninyo. Inilagay ninyo yung mga vicarious filii ninyo. Hindi nyo nalalaman ang ipinalit ninyo si Satanas. Basahin ninyo, 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 15. Mga kapatid, si Satanas, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay nga ang kanyang mga ministro. O yan, yung mga protestanteng lumabas sa simbahang Katoliko, yan yung mga sugurin ni Satanas yan. Hindi malaking bagay nga ang kanyang mga ministro naman, magpakunwaring mga anghel ng katotohanan. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit ibinangon ng Diyos ang inyong maliliit na mga lingkod. Kami man ang pinakamaliit. Pipito lamang kami dito sa Los Angeles, California. Sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, sa bawat bahay ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, 3, 4, 5. Kakaunti kami. Salamat, pinalago ng Diyos ang karunungan. Ngayon merong internet. Nakikita namin kung paanong ang Diyos ay tumatawag ng maraming mga tao. Kinakatok ang inyong mga puso. Kinakatok ang inyong mga puso't isipan. Tinatawag kayo tulad ng sinasabi sa Malakyas, manumbalik kayo sa akin, manunumbalik ako sa inyo. At ang mensahe ng Diyos
Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Lumabas kayo sa simbahang Katoliko. Lumabas kayo sa mga Protestante. Lumabas kayo sa iglesia ng mga tao, sa mga diksyonaryo ng Biblia. Lumabas kayo sa lahat ng relihiyon. Itinayo ng mga tao. Manumbalik tayo. Kanino? Sa iisang Diyos. Sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ng magkatawan tao sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtayo ng iglesia, tayo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesyang kanyang ililigtas, na dito po ang nais ng Diyos magsama-sama tayo habang tayo'y naglilingkod. Katulad ng sinabi ni Propeta David sa Aklat ng Mga Awit 116:12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Mga kapatid, pag binabasa ko ito, tumutulo ang aking luha. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabayad sa Diyos. Wala akong maibayad na anumang malaking bagay upang mapantayan ko ang kanyang pag-ibig sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga manugang, mga apo, sa lahat ng aking mga kamag-anakan sa laman. Walang bagay akong maitutumba sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Ano ang ibabayad ko sa iyo, Panginoon? Ang wika ni Propeta David at ang wika pamunti niya, isang bagay lang, aking kukunin ang saro ng kaligtasan. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Babayaran ko ang panata ko sa Diyos. Oo! Saan? Sa harapan ng buo mong bayan. Sa makatibbaga, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito lang ang aking maibabayad sa Kanya. Na siya aking mapagtapatan. Na siya aking mapaglingkuran. Na kung ako'y itinatayo sa pulpitong ito, tulad ng sinabi ni Pablo, wala kayong maalamang anumang maliban sa Kanya. Kay Jesus at sa Kanya na napako sa cross. Mga kapatid, at wala kayong maalaman tungkol sa amin. Nakita ninyo sa Facebook, sa YouTube, wala kayong makitang litrato ni Prospero. Wala kayong makitang litrato ni kapatid na si Rilo. Bakit? Ayaw namin. Sapagkat nalalaman namin hindi kami karapat-dapat. Lipos kami ng kapintasan. Baka merong nakakakilala sa amin, masiraan ang iglesia ng Diyos. Baka sabihin, ito bang nangangaral? Dating magnanakaw ito. Dati itong kriminal. Dati itong lasenggo. Ito'y dating nagmamadyong. Ito'y dating sinungaling. Kilala ko ang taong ito. Maraming niloko ng mga tao. Na dahil sa aming kalikuan, kung itong makikita ninyo, magagalit kayo sa Diyos. Mga kapatid, katulad nang sinabi ni Ananias nang sabihin ng Diyos, salubugin mo si Pablo, turuan mo't binyagan mo, Panginoon. Ang Saulong ito pumatay ng marami mong mga alagad. Huwag nawang mangyari sa amin sa huling araw nito. Huwag ninyo kaming kilalanin. Huwag ninyo kaming usisain kung sino kami. Wala kayong makikitang larawan namin. Hindi kamukha ng mga ibang iglesia. Pagbukas mo sa YouTube, buksan mo iglesia ng Diyos, ang daming iglesia ng Diyos. Ang makikita, yung mga mangangaral nila. Himnaryo. Pati himnaryo, may litrato. Mga kapatid, kami wala kayong makikilalang anuman sa amin. Sukat ng malaman ninyo, kami po'y mga hamak na alagad ng Panginoong Jesucristo. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito namin kayo inaanyayahan, dito namin kayo inaasahan na magpapatuloy kayo ng pakikinig. At kung kayo'y katukin, palambutin ng Diyos ang mata ng inyong mga puso. Tumawag kayo sa amin, sumulat kayo sa amin, kung nais na ninyong magpabautismo, kahit na kayo nasa malalayong dako ng sanglibutan, ang Diyos namin na ipinakikilala sa inyo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gagawa siya ng paraan upang ang inyong mga kaluluwa ay makatiyak ng kaligtasan. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos.
na isang may click, may spiritong awitin, pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid, awitin natin ang 163, unang estropa at koro po lang, at pagkatapos mangunguna si kapatid na Glenda sa ating pananalangin. 163. Mapalad silang sakdan Ang lakat sa utos ay gumagana kay Kristo Jesus na palilingap salita'y laging tinutupad. Salita ng Diyos, ilaw sa landas, ilaw sa landas, sa kautusan ay lumakad. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ko po sa lahat. Ikaw po ang tanging Diyos na gumagabay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa bawat isang linggong binigay ninyong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Kami po ngayon muling nagkasama-sama dito sa bahay-isang bahay. Tag-alay kami ng mga awiting nagmumula sa aming po sa takinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang pasasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Siya nga po, Ma. Salamat po rin Panginoon sa pamamagitan ng aming mga pakikinig ng iyong mga banal na aral. Pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan pong ibinigay ninyo sa amin. Amen. Salamat po rin Panginoon sa mga dinidinig ninyo ang aming mga samot dalangin. Siya nga po. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lamang mo po ang lalaman ng aming mga puso't isipan na kumisan po kami, Panginoon, nakakaisip, nakakapagsalita, nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po kami. Panginoon namin Diyos, dinadalangin ko po sa inyong umaga na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami, lalo-lalo na po sa mabibigat na karamdaman, sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, at lalo na po sa kamay ng hustisya. Amen. Dinadalangin ko po sa Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Dagdagan mo po ang talinong nagmumula sa iyo at nangawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila at na makapagpatuloy sila ng pagpapahayag at nawa po marami pa pong mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya. Makapagtiis kami dito po at sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Siya nga po. Dagdagan mo po rin ang kababaan ng aming mga kalooban at nawa po'y makagawa kami ng mga gawang kabanalan na sa gano'y makasama mo po kami sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga maraming kaibigan at ang aming mga ibang mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Katuking mo po ang kanilang mga puso't isipan at nawa po, Panginoon, ay buksan mo po ang kanilang mga puso't isipan at manumbalik sa inyo, Panginoon, at nawa po'y makasama namin sila ditong pupurit lululati sa iyong dakilang pangalan. Dadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan. Nawa po'y wag silang makaranas ng sobrang kahirapan at wag po silang mapasama sa mga kaguluhang nangyayari sa aming inambayan. Siya nga po, Ma. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, patuloy po kong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan at nawa po, Panginoon, kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin. Siya nga po. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kung paano mo po kami dinala rito ng mapayapa, gano'n mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan ng mapayapa at nawa po, Panginoon, sa susunod namin pananambahan ay huwag pong magkakaroon ng mga kahadlangan. Siya nga po. Dalangin ko po sa Panginoon ang aming mga ibang mahal sa buhay at ang iba naming mga kapatiran nasa iba't ibang dako
na nagsisipaghanap buhay. Nawa po, Panginoon, inyo silang iingatan, inyo silang papatnubayan, at inyo po silang pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, bingging mo po ang mga samot dalangin na ito'y makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag. Nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, ang maraming luhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming tanging Diyos, ang gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kayo pinaliklose niyo pong harapan at kayo pinakinig niyo pong mga ginito ang mga aral. Kaya po, mga kayo nagpapasalamat sa mga aral nito, sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang masarap amin na pagkayanan, na nawa ito po yung magamit na inyong kapangasuan, makadugon rin ang mas lahat mga tao na kailangan. Higit po, Panginoon, sana po ang mga saraping magsasangkapan sa bagasag niyong mga aral sa ibabaw na sa libutan. Amen. Amen lang po sinasama, Panginoon, sa iyo, na sana huwag na kami sasawaan at sa mga sulit linggo na may buhay. Makita ang pinaglilingkod at tumaaba po nila bahid dungis ng mga kapintasan. Muli, Panginoon, sa hapon tayo magkakulit kayong magkapatid. Ang iba sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba na may tutungo sa kanilang magkakabuhayan. Loobin niyo po ang mga marating namin, ang lahat ng mga patutungo na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kayong kahilama, darapat kayong maasa ng mga ito idadagdag sa amin. Kaya po ng mga bagay, maghanap po namin healing. Sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa ating sariling mga kabyak ng puso, sa ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paglalakbay natin sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan,
sa ating mga mapayapang paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako ay Jesus na hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa ating buhay. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Cristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalala.